Magandang araw po sa inyong Ma'am Rain. Ako nga pala si Mira. Hindi ko alam kung paano ko talaga dapat simulan tong kwento ko, pero siguro ito na lang. Nakatulog ako sa gubat. Pagdilat ko kasal na ako sa engkanto. Oo, alam ko. Parang kwento lang sa comics o alamat ng matatanda, 'di ba? Pero totoo to. At hanggang ngayon, kahit ako, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Nangyari ito summer bago ako graduate ng kolehiyo. Sobrang stressed ako noon. Project dito, thesis doon, sabay family problems pa. Kaya naisipan kong umuwi muna sa probinsya para magpahinga kahit ilang linggo lang. Doon kasi nakatira si Lola Perla sa isang maliit na baryo sa Visayas. Tahimik doon, maraming puno at parang wala kang ibang maririnig kundi kuliglig at hangin sa dahon. Isang araw, mga 2:00 ng hapon, mainit at tirik ang araw. Nagpumilit akong maglakad-lakad sa bukid. Bit-bit ko lang ang maliit kong bag at tubig, tapos nagpapatugtog ako sa phone gamit earphones. Basta ang nasa isip ko lang noon. Paglampas ko sa palayan, may nadaanan akong makitid na daan papasok sa kagubatan. Hindi siya yung tipong madilim o nakakatakot ha. Sa totoo lang, ang ganda nga niya. Parang tinatawag ka papasok. Yung mga sanga ng puno, parang archway na nagbibigay limang lilim. May mga ibong kumakanta at parang masarap lang magmuni-muni. Pero eto ang hindi ko alam. Mahal na araw pala nung araw na yon. Sa baryo namin, pinaniniwalaan na mas malakas daw ang presensya ng mga nilalang na hindi nakikita sa panahong yon. Kaya ang bilin ng matatanda, habang naglalakad ako sa ilalim ng mga puno, nakaramdam ako ng kakaibang pagod. Yung tipong parang hinigop lahat ng lakas ko. Inisip ko pa nga, baka dahil sa init o baka low blood lang ako. Kaya tumigil muna ako sa isang punong may malaking ugat at umupo. Doon na nagsimulang lumabo ang paningin ko. Akala ko, saglit lang akong papahinga. Alam mo yung parang idlip lang ba? Pero ang totoo, parang may humaplo sa batok ko. Parang malamig na hangin na malambot na kamay. Kapos tuloy-tuloy na akong nakatulog. Wala akong panaginip. Walang kahit anong imahe. Pero parang may tunog akong naririnig mula sa malayo. Parang kampana o kanta. Hindi ko na agad na-realize na iba na pala ang paligid. Tahimik pa rin. Pero hindi na yung kagubatan na nilakaran ko kanina. Oo, may puno pa rin. Pero mas lunti ang mga dahon. Mas makapal ang mga bulaklak. May amoy ng pulot-pukyutan at banayad na usok ng insenso sa hangin. At dun ko napansin, suot ko ay wedding dress. Literal, isang maputi, sobrang detalyado, sobrang gandang wedding gown. Yung tipong pang prinsesa sa fairy tale. Pero ang weird, hindi siya mabigat. Hindi rin mainit kahit ang kapal ng tela. Kakaiba. Para siyang parte ng balat ko. Parang hindi ako gumamit ng kamay para isuot to. Pero perfect ang fit niya. Tumayo ako at tumingin sa paligid. May mga nilalang na dumarating. Mga mukhang tao, oo, pero ang puti ng balat nila halos kumikinang. Yung iba may mahahabang buhok na parang tubig ang bagsak. Yung iba naman may mga mata na kulay asul o berde. Pero hindi kulay ng normal na mata ng tao ha. Parang ilaw. Parang firefly sa loob ng mata nila. Nagkakatinginan sila habang ako'y nakatayo lang sa gitna ng parang altar na gawa sa puno at dahon. Handa na siya, may nagsalita. Babae, matanda, pero parang walang kulubot. Yung buhok niya kulay pilak na parang sinag ng araw, tapos napasuot siya ng damit na gawa sa hibla ng bulaklak. Tapos mula sa likuran ko, may lumapit na isang nilalang.
Matangkad, maputi, guwapo. Hindi yung tipong boy next door ha, kundi yung tipong sobrang perfect ng mukha, parang hindi mo maisip na totoo. Yung ilong niya matangos, yung mata niya kulay emerald green na parang may sariling ilaw. At yung tenga niya, pahaba, nakausli sa gilid. Oo, parang sa elf sa mga pelikula. Ngumiti siya sa akin at mahina niyang sinabi, "Sa wakas, dumating ka na, Mira." Nanigas ako. "Sino ka?" Ngumiti siya ulit. "Ako si Elion, ang iyong asawa." Hindi ko alam kung anong mas matimbang sa naramdaman ko nung sandaling yon. Takot, kaba, o yung pakiramdam na parang nananaginip pa rin ako. Para siyang hinugot mula sa pelikula. Makinis ang balat, may ilaw ang mata. At yung boses niya, malamig pero malambing. Yung tipong hindi mo alam kung tatakbo ka ba o mapapatingin ka lang. Hindi ko siya sinagot agad. Tumalikod ako at sinubukang lumayo. Pero napansin kong kahit anong direksyon ang lakarin ko, parang umiikot lang ako pabalik sa gitna ng lugar na yon. Yung parang binabalik ako ng paligid sa kanya. Sa gitna ng confusion ko, lumapit sa akin si Ailion. Dahan-dahang hinawakan ang kamay ko. "Huwag kang matakot," sabi niya. "Wala kang ginawang mali. Ikaw ang pinili." Napailing ako. Pinili? Para saan? At sinong pumili? Ako ba to? Medyo napalakas pa boses ko. Ramdam ko na nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko may paliwanag pero parang may parte ng utak ko na nagsasabing, "Mira, hindi ka na sa mundo ng mga tao." At totoo nga. Kasi habang tumatagal ako sa lugar na yon, mas lumilinaw sa akin na ibang-iba siya sa gubat na pinasok ko. Mas maliwanag ang langit kahit wala namang araw. Ang hangin, mabango pero hindi ko ma-describe kung anong klaseng bango. Yung mga halaman, parang buhay na buhay. Kumakaway ang mga dahon, umiindak sa hangin. At ang mga nilalang sa paligid, tahimik lang na nanonood. Hindi sila natatakot, pero parang lahat sila ay may isang bagay na alam na hindi ko alam. "Hindi mo naaalala, pero ikaw ang pumili sa amin, sa akin," sabi ni Ailion. "Hindi ito aksidente, Mira." Napahigpit ang hawak niya sa kamay ko, pero hindi masakit. Parang may iniiwasan lang siyang mawala. "Maraming taon na rin kaming naghihintay. Ikaw ang pinangakong kabiyak ng prinsipe ng luntiang mundo. Ngayon dumating ka na." Parang gusto kong matawa. Parang joke lang lahat. Prinsipe? Mundo ng mga engkanto? Ako? Kabiyak? Ni boyfriend na wala ako buong college? Pero kahit gusto kong isipin na halusinasyon lang to o bangungot na malapelikula, iba yung nararamdaman ng katawan ko. Ang puso ko, bumibilis ang tibok. Hindi dahil sa takot lang,
kundi dahil may parte sa akin na parang may koneksyon sa lahat ng ito. Parang may alaala ako na hindi ko maalala. Tiningnan ko ulit si Aelion. Tapat ang tingin niya. Hindi siya nagbibiro. Bago ko pa maisip ang susunod na tanong, may tumugtog na parang musika mula sa mga puno. Hindi ko nakikita kung saan galing, pero naririnig ko. May kumakanta, mga tinig na parang hangin, parang tubig, parang lahat ng bagay sa paligid ay sumasabay sa melodiya. Saka ko napansin, may mga nilalang na nagsimula ng magsayaw sa paligid. Yung sahig na gawa sa damo at bulaklak, biglang nagmistulang aisle. Yung mga halaman, bumuka at sa gitna nila ay lumitaw ang isang altar na parang napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako pumayag sa ganito, bulong ko sa sarili. Pero may isang parte sa akin na hindi makatanggi. Siguro dahil sa pagod. Siguro dahil sa gulo ng isip ko. O siguro may parte sa akin na gustong alamin kung anong mangyayari kung hindi ako tumakbo. Dahil sa totoo lang, ilang taon na rin akong naglalakad sa buhay na parang walang patutunguhan. Palaging may kulang, palaging may hinahanap. At ngayon, narito ako sa isang mundo na hindi ko maintindihan, pero parang ako raw ang hinihintay. Sa mga sumunod na minuto, ni hindi ko na namalayan kung paano nangyari. Tinapik ako ng matandang babae sa balikat. Kunin mo ang puronang ito, sabi niya, sabay abot ng maliit na bulaklak na gawa sa puting hibla ng parang sinulid na may kinang. Isinuot niya ito sa ulo ko. Tapos naglakad si Aelion palapit sa akin, huminto sa harap ko, at marahang lumuhod. Mira, wika niya, kung haharapin mo ako bilang ikaw at hindi bilang mortal, ako ay iyong magiging gabay, katuwang, at tagapagtanggol. Ikaw ang reyna ng aking mundo. Wala akong sinabing kahit ano, pero ramdam ko na sa mismong pagsara ng aking mga mata at paghinga ng malalim, tumango ako. At mula sa mismong puso ng kagubatan, umalingaw-ngaw ang tunog ng kasal. Mga kampana ng liwanag, mga huni ng nilalang, at ang buong kagubatan ay tila nagdiwang. Sa huling sandali bago ako nawala ng malay, narinig ko siyang bulungan ako sa tenga. Mula ngayon, ikaw na ang magiging Mira ng luntiang mundo. Asawa ko, reyna ko, at saka bumalik ang dilim. Wala akong napanaginipan, wala akong nakita, pero pagdilat ko, iba na ulit ang mundo. Pagdilat ko, ramdam ko agad na malamig ang hangin at may kakaibang amoy sa paligid. Hindi na siya kagaya nung gubat na huli kong nakita bago ako makatulog. At hindi rin siya katulad nung kinasalan ko kay Aelion. Oo, inaamin ko na, kasal na nga yata talaga ako sa engkanto. Pero ngayon, iba na naman ang paligid. Wala na yung mga ilaw, yung mga kumikinang na nilalang, o yung altar na parang parte ng kalikasan. Tahimik.
walang tunog ng mga ibon, walang kampanang maririnig. Pero bago pa ako tuluyang bumangon, napansin ko agad ang damit ko. Hindi na wedding dress. Isang simpleng damit na puti. Parang gawa sa manipis na tela, pero hindi ko siya kilala kung anong klasing materyales. Tapos suot ko pa rin yung malakorona na gawa sa hibla ng halaman. Pero tila naninilaw na ang mga gilid. Tumingin ako sa paligid at sa di kalayuan, may nakita akong maliit na lawa. Tumayo ako ng dahan-dahan, nanginginig pa ang mga tuhod ko. Ramdam ko pa rin yung bigat ng mga nangyari kahapon. Parang katawan ko lang ang gumising, pero ang isip ko wala pa sa wisyo. Hindi ko maintindihan kung totoo bang lahat. Lahat ba ng yon ay panaginip, guni-guni, o nangyari talaga? Sa lahat ng tanong na pwedeng pumasok sa isip ng isang tao, isang anong lang talaga ang hindi ko mapigil. Sino si Ailion at bakit ako? Naglakad ako papunta sa lawa, umupo sa tabi at saka ako tumingin sa tubig. Gusto ko lang makita kung mukha ko pa rin ba to. At oo, ako pa rin. Pero may kakaiba, parang may ningning ang balat ko. Hindi naman makintab na parang may oil, pero parang mas liwanag siya kaysa normal. Napansin ko rin na yung mga mata ko, nasa ganun akong pag-uusisa sa sarili ko nang bigla na lang may boses akong narinig sa likuran. Hindi mo pa rin maalala, ano? Pamilyar, malumanay, pero may kurot sa dibdib. Paglingon ko, nandoon si Ailion. Nakasuot pa rin siya ng barong style na kasuotan pero gawa sa hibla ng kahoy at sinulid ng halaman. Parang buhay ang bawat tahi. At gaya ng dati, kuminang na naman ang mga mata niya sa tuwing tumitingin sa akin. Hindi ako agad nakapagsalita. Gusto ko sanang magalit. Gusto kong sigawan siya. Bakit ako? Anong karapatan mong pakasalan ako nang wala akong alam? Pero imbes na tanungin siya, napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko maintindihan. Lahat ng to, ikaw, ang lugar na to, ako, parang hindi na ako yung dating ako. Lumapit siya, dahan-dahan, parang ayaw akong takutin. Naupo siya sa tabi ko, pero hindi niya ako hinawakan. Nakatitig lang siya sa tubig. Mira, may mga bagay sa mundo na hindi natin agad matatanggap dahil hindi tayo itinuro kung paano tanggapin ang mga yon. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi sila totoo. Tahimik ako. Pinakiramdaman ko lang ang paligid. Wala pa rin akong tiwala sa kanya. Pero hindi ko rin siya matanggihan. At saka nagsimula siyang magkwento. Matagal ka na naming kilala. Simula niya. Bago ka pa man isinilang sa mundo ng tao. Matagal ka na naming nararamdaman. Ikaw ang tinatawag sa amin na Aninong Halina. Isang nilalang na isinilang sa pagitan ng dalawang mundo. Isang mortal na may dugong engkanto. Napakunot noo ako. Ha? Engkanto ako? Napatawa ako sa pagdududa. Kahit nga ako, hindi ako naniniwala sa mga kwentong engkanto dati. Tapos ngayon, sasabihin mong may lahi ako? Hindi mo kailangang maniwala agad. Sagot niya. Pero alam mong totoo. Ramdam mo dahil simula pa lang, iba ka na. Hindi mo lang pinapansin. Tumahimik ako.
Naalala ko, oo, totoo yun. Mula bata ako, sinasabi ng mga tao sa baryo na malamlam ang mata ni Mira, na parang hindi raw ako laging nandito. Mahilig akong mag-isa, mahilig sa halaman. Kahit anong itanim ko, tumutubo. Kapag may sugat ako, mabilis magilong. At huminga siya ng malalim. Hindi kita pinilit, Mira. Ang kaluluwa mo ang pumili sa akin. Noong una kang pumasok sa gubat na ito, hindi lang katawan mo ang nakatulog. Ang buong diwa mo ay tumawid sa kabilang mundo. At sa pagtawid na yon, inihain ng kalikasan ang kapalaran mo. Ikaw ang napiling kabiyak ng prinsipe ng luntiang mundo. At hindi yon maaring baguhin. Hindi ko alam ang isasagot. Napalunok ako. Parang gusto kong umiyak. Pero hindi ko alam kung dahil sa gulo ng lahat o dahil sa takot sa hinaharap. Kung ayaw mo, dagdag niya, pwede ka naming ibalik. Pero may kapalit. Napatingin ako sa kanya. Kapag binitawan mo ang sumpa ng kasal natin, mapuputol din ang koneksyon mo sa kalikasan. Hindi mo na mararamdaman ang mundo ng mga engkanto. At kahit ang totoo, mas lalo na ngayong alam kong ang pagmamahal namin ay hindi lang bawal, kundi delikado. Nagsimula ang lahat sa simpleng mga panaginip, sa mga bulong na inakala kong dala lang ng pagod. Pero ngayon heto na ako, hawak ang singsing na hindi ko alam kung paano napunta sa akin at gabi-gabi nadadala sa isang mundo na hindi ko kailanman inakalang totoo. Alam ko na, sigurado na ako, hindi siya ordinaryong babae. Si Amara ay isang nilalang, isang engkanto. At ako, isang mortal na unti-unting humihiwalay sa sariling mundo. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatili sa gilid ng lawa. Ang sigurado lang ako, hindi ako makaalis sa pagkakaupo. Parang biglang naging mabigat ang buong katawan ko. Hindi dahil sa sakit o pagod, kundi dahil ang daming tumatakbo sa isip ko. Parang ang dami kong kailangang maintindihan. Totoo bang napangasawa ko na ang isang engkanto? Totoo bang ako raw ang piniling kabiyak? Paano? Kailan? At bakit wala akong maalala? Parang may mga bahagi ng pagkatao ko na hindi ko kilala. Parang may mga pahina ng buhay ko na hindi ko pa nababasa. Ilang saglit pa, napansin kong lumalalim na ang kulay ng langit. Hindi ko alam kung hapon na ba to sa mundo nila o iba talaga ang oras dito. Pero bago pa man tuluyang mahal na Mira, wika ng isa sa kanila, sabay Yoko. Handa na po ang selebrasyon. Kayo po'y hinihintay sa silong ng bituin. Hindi ako agad nakasagot. Gusto ko sanang tumanggi, gusto ko sanang magtanong, pero parang may puwersang nagtutulak sa akin para bumangon. Parang kahit ayaw ng utak ko, sumusunod ang katawan ko. Kaya tumayo ako, iniwan ang lawa at tahimik lang na sumunod sa dalawang nilalang. Sa nilakaran namin, napansin kong gumanda lalo ang paligid. May mga halaman na parang may sariling ilaw. Ang mga dahon ay kumikislap kapag natatamaan ng hangin. Parang walang parte ng gubat na walang buhay. Hanggang sa narating namin ang isang lugar na parang clearing. Isang malawak na espasyong bukas sa itaas kung saan kita ang may mga luntiang ilaw na umiikot sa paligid. At may mga nilalang na nagsasayaw, tao, hayop, engkanto, hindi ko alam kung ano pa. Parang isang handaan na hindi ko kailanmang nakita sa buong buhay ko. Tapos dumating si Elion. Suot niya ang isang kasuotang parang gawa sa pinagsamang hibi ng araw at tela ng buwan. Hindi ko masabi kung paano ko siya ide-describe, pero parang mas bagay siya sa lugar na to kaysa sa kahit sino. Nakatingin lang siya sa akin, nakangiti at iniabot ang kamay niya. Napatingin ako sa paligid.
Wala akong kakilala. Wala akong pamilya, kaibigan. Ako lang, isang mortal, isang dalagang naligaw ng landas. Pero heto ako, pinakasalan ng prinsipe ng isang mundo na hindi ko alam kung totoo ba o pantasya. Dahan-dahan kong inabot ang kamay niya. Tumahimik ang buong paligid. Tapos may musika na naman. Hindi ko alam kung saan galing, pero parang nasa hangin siya. May mga tinig, may mga tunog ng alon, ng ibon, ng dahon, lahat yon sabay-sabay na tumugtog. Dinala niya ako sa gitna ng altar. Hindi ito yung tipikal na kasal na may pare, may saksi, may singsing. Hindi. Ito ay isang ritual ng pagsasanib ng kaluluwa. Ang ginawa lang niya ay hawakan ang dalawang palad ko, sabay nagsalita sa wikang hindi ko maintindihan. Pero kahit hindi ko alam ang ibig sabihin ng salita, naramdaman ko ito. Parang mainit na dumaloy sa dibdib ko, umikot sa katawan ko at parang siniliwhan ang buong pagkatao ko. Pagkatapos ng seremonya, may ibinuhos sila na parang pulbos mula sa ulap. Maliit na mga kristal na nagsilbing bulaklak ng kasal. Lahat ang weird kasi wala naman nagsabi na kailangan kong magsalita. Pero kusa akong nakapagsalita. Para bang may ibang boses na tumutulong sa akin mula sa loob ko. Ang sabi ko, pinanggap ko ang mundo niyong ito. At ikaw, lumingon ako sa mga nilalang sa paligid. Ngumiti sila, parang tinanggap nila ako kahit alam kong hindi ako kagaya nila. At sa gitna ng lahat ng kislap at ilaw, sa gitna ng sayaw at musika, naramdaman kong napuno ang isang bahagi ng puso kong matagal nang walang laman. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Pagkatapos ng selebrasyon, dinala ako ni Ailion sa isang silid na gawa sa mga dahon at kristal. Doon niya ako pinatulog. Magtaka ka man, bukas ay ibang mundo ulit ang iyong gigisingan, sabi niya. Pero maniwala ka. Agdilat ko, ibang-iba na naman ang paligid. Hindi na ako nasa silid na gawa sa dahon at kristal. Hindi na rin ako nasa mundo ng mga engkanto. Nasa loob na ako ng isang kubo. Yung tipikal na kubo sa probinsya, pawid ang bubong, may kulambo sa kama, amoy kahoy at araw ang hangin. Sa unang segundo ng paggising ko, ang nasa isip ko lang ay baka na naginip lang ako. Lahat ng nangyari, si Ailion, yung kasal, yung mga nilalang na may ilaw sa mata, yung musikang wala namang instrumento, baka guni-guni lang lahat. Baka sobrang pagod ko lang kaya nakapanaginip ako ng ganun kadetalyado. Pero nung tumingin ako sa gilid ng kama, may nakita akong isang puting bulaklak. Malaki, pino ang talulot, parang gawa sa liwanag. Hawig siya dun sa mga bulaklak na binamit sa kasal namin. Hindi siya karaniwang bulaklak na makikita sa kagubatan o sa palengke. At ang mas nakakakilabot, wala siyang lagas. Buo pa rin siya kahit halatang inabot na ng ilang araw. Parang hindi siya natutuyot. Kinuha ko siya, saka ko napansing may ko. Ibang-iba na naman ang paligid. Hindi na ako nasa silid na gawa sa dahon at kristal. Hindi na rin ako nasa mundo ng mga engkanto. Nasa loob na ako ng isang kubo. Yung tipikal na kubo sa probinsya. Pawid ang bubong, may kulambo sa kama, amoy kahoy at araw ang hangin. Sa unang segundo ng pagising ko, ang nasa isip ko lang ay baka na naginip lang ako. Lahat ng nangyari, bumangon ako at lumabas ng kubo. Nasa gilid pala ako ng gubat. Pamilyarang lugar, isang parte ng bukirin,
malapit sa bahay ni Lola Perla. Doon ako madalas naglalakad noon tuwing gusto kong mapag-isa. Maya't maya may lumapit na matandang babae. Hindi siya si Lola, pero kilala ko siya. Si Aling Sabel, isa sa mga matandang hilot sa aming baryo. Nakasuot siya ng duster, may dalang termos ng tsaa, at may panay ang yuko habang lumalapit. "Aba Mira, gising ka na rin pala," sabi niya sabay abot sa akin ng tasa. Sabi ko na nga ba, di basta-basta ang espiritu ng batang ito. Nagulat ako. Teka lang po, paano po ako napunta rito? "May tumawag sa akin," sagot niya. "Isang gabi may nakita akong ilaw mula sa gubat. Parang bulalakaw na bumagsak. Nang lapitan ko nakita kita. Natutulog sa ilalim." Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang paniwalaan o baka binubuo lang niya ang sarili niyang bersyon ng nakita niya. Pero dagdag pa niya, "May bulaklak sa dibdib mo. Yan mismo hawak mo ngayon." Tiningnan ko ulit ang bulaklak sa kamay ko. Wala talaga siyang kamuka. Sadyang hindi siya para sa mundong to. Pagka-uwi ko sa bahay ni Lola, sinalubong niya ako ng iyak. Sabi niya 3 araw daw akong nawala. Pinaghanap na nila ako sa barangay. Nagpa-blotter pa sa munisipyo. Pero ni anino ko walang nakakita. Tinawag na raw nila ang mga albularyo pero walang nakakaalam kung nasaan ako. Akala raw nila tinangay ako ng masamang espiritu. At ang nakakapagtaka, noong gabi raw bago ako makita ni Aling Sabel, may nagparamdam daw kay Lola. Isang panaginip. Nan marinig ko yun, parang bigla na lang akong naluha. Kasi kahit wala si Alien sa tabi ko ngayon, ramdam kong hindi niya ako iniwan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag to sa ibang tao. Hindi naman ako pwede basta-basta magkwento. "Hi po, ako po si Mira. Kinasal po ako sa Engkanto. Ngayon lang po ako ibinalik sa mundo ng tao. Ito po ang wedding souvenir namin. Bulaklak na hindi nalalanta. Pero mas nakakapagtaka pa. Simula nung makabalik ako, iba na ang panaginip ko gabi-gabi. Hindi na siya kagaya ng dati na random lang o walang kwenta. Sa bawat pagtulog ko, para akong bumabalik sa mundo nila Alien. Hindi ko siya nakikita agad, pero parang palaging may tanong sa paligid, babalik ka pa ba? At sa bawat paggising ko, may bagong bulaklak sa bintana ko, iba-ibang hugis, iba-ibang amoy, pero pare-parehong may liwanag. Noong una, inisip ko baka ako lang to. Baka ako lang ang nai-in-love sa ideya ng isang engkantong asawa. Baka nabaliw na ako. Pero may isang gabi, nagising ako sa may naglalakad sa labas ng bahay. Walang ibang tao, 10 oras na ng gabi. Sumilip ako sa bintana at nakita ko isang anino, nakabarong, nakatalikod, papalayo. At sa paanan ng bintana, isang sulat. Walang tinta, walang papel, isang dahon lang. Pero sa mismong gitna, may nakaukit. "Mira, laging bukas ang daan pabalik." Hindi ko alam kung kailan ko siya muling makikita. Pero ang simula nung makabalik ako sa mundo ng tao, parang hindi na ako lubos na naging ganap na ako. Oo, pumalik na ako sa bahay ni Lola. Oo, balik normal na raw ang lahat. Pero sa totoo lang, hindi na ako kagaya ng dati. Hindi lang dahil sa panlabas na pagbabago, yung kakaibang kinang ng balat ko sa araw o yung mga bulaklak na bigla na lang tumutubo sa paso kahit wala akong itinanim. Hindi lang yun. Ang totoo, parang may parte sa pagkatao kong naiwan sa kabilang mundo. Yung parte ng puso kong kay Alien na. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng basta ikwento yun sa kahit sino. Sinubukan kong sabihin kay mama sa video call. Sinabi kong may kakaiba akong naranasan sa probinsya, parang engkanto.
parang kasal. At ang sagot lang niya ay, "Anak, baka masyado ka lang napagod. Puro ka kasi lakad-lakad sa gubat." Hindi niya alam. Hindi ako basta naglakad. Tinawid ko ang pagitan. Minsan, sinubukan ko ring sabihin sa best friend ko. Pinakita ko pa yung mga bulaklak na natatanggap ko sa gabi. Pero imbes na maniwala, natawa siya. "Ang drama mo parang teleserye." Saka siya humagalpak. Kaya simula nun, tinikom ko na lang. Tahimik na lang ako. Pero ang katawan ko, hindi na kayang itago ang lahat. Gabi-gabi, bago ako matulog, parang may inaantay ako. Hindi ko na kailangan ng orasyon o dasal o kahit anong ritual. Basta pagidlip ko, lumulubog na lang ako sa isang mundong may halimuyak ng gabi at musika ng kalikasan. Doon ko siya nakikita. Si Aelion. Hindi man palagi, pero ramdam ko ang presensya niya. Pero habang lumalalim ang koneksyon naming dalawa, may napapansin akong kakaiba sa katawan ko. Tuwing bilog ang buwan, nagkakalagnat ako. Pero hindi siya basta lagnat lang. Yung balat ko parang nagiinit pero hindi namumula. Yung mga ugat ko sa braso may bahagyang kinang na parang ginto. At ang mas nakakabahala, bigla akong nagkakaroon ng mga bangumot kung saan may naririnig akong mga boses na parang hindi ako gusto sa mundo ng engkanto. Mga pabulong. Mga tinig na nagsasabing, hindi siya sa atin, hindi siya tunay. Isang gabi, nilagnat ako ng matindi. Halos hindi na ako makatayo. Ramdam ko yung init sa loob ng katawan ko. Pero yung hangin sa paligid, sobrang lamig. Hindi na alam ni Lola ang gagawin. Tinawagan na niya si Tita Isay, yung albularyo na medyo modernong mag-isip. Yung tipong marunong sa halaman, pero open-minded din sa mga spiritual na bagay. "Mira," sabi niya, "may kailangan kang malaman. Matagal na kitang tinitingnan, simulat sa pool pa lang. Hindi ka kagaya ng ibang bata rito. May dugo kang hindi lahat ng tao meron." Napaangat ang kilay ni Lola. "Anong ibig mo sabihin?" Tumingin si Tita Isay kay Lola. Saka mahina niyang sinabi, "May lahi po ng diwata ang ina ni Mira." Doon na pabuntong hininga si Lola. Hindi ko alam kung nabigla ba siya o matagal na niyang alam, pero hindi lang niya sinabi. Hindi ko na pinilit si Lola magpaliwanag. Ang mahalaga, totoo nga. Hindi ito haka-haka lang. Hindi lang ako basta nadapa sa gubat at nagpanaginip ng engkanto. May dahilan kung bakit ako nakarating sa mundo ni Aelion. May dahilan kung bakit ako ang pinili. Umiling siya. Hindi ako reyna, pero malapit ako sa mga pinuno. At isa sa mga patakaran dito ay bawal kaming magmahal sa mortal. Bawal kaming magsanib ng damdamin sa isang nilalang na hindi kabilang sa amin. Tumingin siya sa akin. Kaya habang tumatagal tayong magkasama, mas nagkakaroon ng lamat ang kapangyarihang ipinagkaloob sa akin. At kung manatili kang narito, mabubura ka. Mabubura? Tanong ko. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, ang katauhan mo bilang tao, unti-unting mawawala. Hindi ka mamamatay, pero hindi ka na ring magigising. Para kang kukulong sa pagitan ng panaginip at alaala. At habang nangyayari yun, ako naman ang nawawalan ng kapangyarihan ng lugar sa mundong ito. Hindi ka na makakabalik dito. Hindi na sa anyo mo ngayon. Maaaring isang alaala ka na lang sa amin. At isang araw, kapag tumanda kami, hindi na namin matandaan ang buong kwento mo. Hindi ako agad nakapagsalita. Para akong sinunpok ng tanong na hindi ko inaasahang darating agad. Nasa harap ko ang desisyong hindi basta pipiliin lang. Kasi hindi lang ito tungkol sa kung saan ako masaya.
Ito ay tungkol sa kung sino ba talaga ako. Kinaumagahan, nang humupa na ang lagnat ko, tumingin ako sa langit habang nakahiga sa banig. Tahimik lang. Ang tanging tanong sa isip ko, kung hindi ko na siya muling makita, kakayanin ko ba? At sa mismong oras na yon, may puting ibon na lumipad sa bintana at mag-iwan ng isang dahon. Sa gitna ng dahon na yon, nakaukit ang salitang, "Kapag handa ka na, Mira, alam mo kung saan mo ako matatagpuan." Ilang araw akong hindi mapakali matapos kong matanggap ang dahon na may ukit na mensahe. Nakalagay lang siya sa ibabaw ng maliit kong study table, pero parang araw-araw niya akong kinakausap. Parang bawat tingin ko sa kanya ay may tanong na paulit-ulit. "Handa ka na ba, Mira?" Pero sa totoo lang, hindi ko alam ang sagot. Kasi habang mas lumilinaw ang lahat, mas lalo akong nalilito. Pamilya ko ba o siya? Mundo ng tao o mundo ng engkanto? Noong bata pa ako, palagi kong sinasabi sa sarili ko na gusto kong mabuhay ng tahimik lang. May trabaho, sariling apartment, baka isang araw makahanap ng matinong lalaki at bumuo ng pamilya. Pero ngayon, naririnig ko na ang tinig ng hangin. Nararamdaman ko kapag may galit ang lupa at nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Paano pa ako babalik sa simpleng buhay kung hindi na ako simpleng tao? Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Pumunta ako sa may gubat, sa lugar kung saan ako unang natulog. Wala akong sinabihan kahit sino. Hindi ko alam kung anong inaasahan ko, pero alam kong kailangan ko siyang makausap. Hindi para sabihin agad ang desisyon ko, kundi para tanungin siya ng totoo. Bakit ako? Bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo, ako pa? Pagdating ko sa ilalim ng punong malaki, umupo ako sa ugat nito. Pareho pa rin ang pakiramdam. Tahimik, malamig ang hangin, pero may init sa paligid na hindi galing sa araw. Isinara ko ang mga mata ko at dahan-dahan kong binigkas, "Elyon, kung naririnig mo ako, lumitaw ka." Hindi pa ako handang bumalik, pero gusto kitang makausap. Walang isang minuto ang lumipas. Naramdaman ko na ang presensya niya. Hindi ko siya agad nakita, pero ramdam ko ang biglang pagkalma ng paligid. Yung hangin, parang huminto. Yung mga dahon, hindi na kumikilos. At sa harapan ko, unti-unting lumitaw si Elyon. Parang usok na nagkakaroon ng anyo. Matangkad pa rin siya, mapayapa pa rin ang aura niya. Pero iba ang tingin na ngayon. Parang may lungkot. Parang napagod na rin siya sa paghihintay. "Mira," sabi niya, "akala ko hindi mo na ako tatawagin." Napayoko ako. Hindi dahil ayoko, natatakot lang ako. Lumapit siya at naupo sa tapat ko. Hindi niya hinawakan ang kamay ko. Wala siyang pinilit. Nakatitig lang siya sa akin. Naiintindihan ko. Hindi kita isisisi kung pipiliin mong manatili. Pero nais kong malaman mo ang buong katotohanan. Tumango ako. "Sabihin mo sa akin lahat." Huminga siya ng malalim. "Matagal na kaming naghihintay ng isang kagaya mo, hindi lang dahil ikaw ang tagapamagitan, kundi dahil ikaw ang huling selyo. Ikaw ang huling bahagi ng sinaunang sumpa na magtatapos sa pamamagitan ng pag-ibig ng isang mortal at ng isang engkanto.
kung magbubuklod ang dalawang mundo sa pamamagitan ng tunay na pagsasama, mawawala na ang hadlang. Makakabalik na kami sa mas balanseng anyo at kayo rin. Ang mga tagapamagitan ay magkakaroon ng ganap na katauhan. Parang umikot ang ulo ko sa bigat ng sinabi niya. So, ako pala yung susi? Oo, sagot niya. Pero hindi kita pinili dahil lang dun. Sa bawat mundo may koneksyon ang mga kaluluwa at sa dami ng panahon, ikaw lang ang naramdaman kong kabiyak. Hindi kita pinilit. Tinawag kita at sumagot ka kahit hindi mo pa yun alam noon. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. Pero sa gitna ng kalipuhan, may isang bagay akong napagtanto. Kahit anong mundo ang piliin ko, may mawawala. Pero alin doon ang hindi ko kayang bitawan? Tumayo ako. Ay, Leon, kailangan kong makita muli ang mundo mo. Hindi bilang bihag, hindi bilang reyna. Gusto ko siyang makita bilang ako para malaman ko kung doon ba talaga ako nababagay. Numiti siya, hindi nangiting panalo, kundi nangiting puno ng pag-asa. Kung yan ang kagustuhan mo, samahan mo ako. Pero tandaan mo, sa bawat pagbabali, may pagbabago. Hindi na pareho ang lahat kapag tumawid ka ulit. Nakatitig lang ako sa kanya. Tapos, dahan-dahan kong iniabot ang kamay ko. At sa sandaling hinawakan niya ito, lumiwanag ang buong gubat. Ang puno ay nagmistulang pinto. Pagkakataong yon, hindi na ako nagdalawang isip. Hinawakan ko ang kamay ni Elion at sabay kaming humakbang papasok sa pintuang binuksan ng punong iyon. Walang masyadong ingay, walang kakaibang liwanag na sumabog. Pero sa mismong saglit na tumawid kami, ramdam kong may naiwan ako. Yung bigat sa dibdib, yung ingay sa ulo, yung tanong kung totoo ba lahat, lahat yon parang dahan-dahang naglaho. Pagbukas ng mata ko, nandoon na naman ako, sa luntiang mundo. Pero ngayon, hindi na ako nawawala. Hindi na ako takot. Alam kong nandoon ako, hindi dahil aksidente lang, kundi dahil pinili ko. Dahil gusto kong makita kung totoo ba ang sinasabi ni Elion. Gusto kong malaman kung may saysay ba ang lahat ng ito, kung ito ba talaga ang buhay na hinahanap ko. Pero hindi pa rin ako agad sumabak sa pagiging reyna. Sabi ko kay Elion, ayokong tratuhin bilang isang espesyal na nilalang hanggat hindi ko pa lubos na nauunawaan ang mundo nila. Kaya hinayaan niya ako, pinagbigyan niya ako sa hiling kong lumibot. Kilalanin ang mga nilalang, ang paligid, ang pamumuhay nila. Dinala niya ako sa iba't ibang bahagi ng luntiang mundo. May kagubatang binabantayan ng mga puno na marunong magsalita. May lawa na nagsasalamin ng alaala mo. At may bundok na tanging mga tagapamagitan lang ang pwedeng akyatin. Sa unang linggo ko roon, araw-araw akong may natutuklasan. Hindi lang tungkol sa lugar, kundi tungkol din sa sarili ko. Doon ko lang napatunayan na hindi lang basta may dugo ako ng engkanto. May kakayahan din ako. Tuwing tinatapik ko ang isang halaman, kusa itong lumalago. Kapag humihinga ako ng malalim sa tabi ng isang sugatang nilalang, gumagaling siya. Minsan, may mga tunog akong naririnig na hindi naririnig ng iba. Mga awitin ng kalikasan, mga panaghoy ng mga hayop, mga bulong ng hangin. Isang araw, habang naglalakad ako sa tabing ilog, may nakita akong bata.
Parang 9 gulang, nakaupo sa ilalim ng punong kahoy, umiiyak. Nang lumapit ako, nakita kong may sugat siya sa binti. Lumuhod ako at tinanong siya kung anong nangyari. Nadapa po ako, aniya. Saka ko lang napansin, hindi siya tao. May maliit siyang pakpak sa likod, parang galing sa bulaklak. Hinawakan ko lang ang binti niya ng banayad at ilang segundo lang unti-unting nagsara ang sugat niya. Hindi ko alam kung paano ng gabing yon. Kinausap ako ni Elion. Sa hardin ng liwanag kami nagkita, isang lugar kung saan ang mga bulaklak ay sumisikat kahit 10 oras ng gabi. Mira, aniya, na yon ay alam mo na kung sino ka. Ikaw ay hindi basta napunta rito para maging asawa ko. Nandito ka dahil ikaw mismo ay bahagi ng mundong ito. Noon pa man, kahit nasa mundo ka ng tao, nararamdaman ka na ng kalikasan. Tahimik lang ako. Pero hindi na ako kagaya ng dati na laging takot, laging may duda. Ang sabi ko lang, hindi ko alam kung anong magiging kapalit ng pananatili ko dito. Pero kung ito ang kapalit ng pagtanggap ko sa sarili ko, siguro handa na ako. Mumipi si Elion. Hindi mo kailangang piliin ako. At para sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa mundo ng tao, naramdaman ko yung saya na hindi nangangailangan ng paliwanag. Yung pakiramdam na hindi ka lang minamahal dahil may kailangan ka, kundi dahil totoo ka. Dahil buo ka. Simula nung gabi na yon, araw-araw kong pinipili ang mundo nila. Hindi bilang pagtakas sa mundo ng tao, kundi bilang pagyakap sa sarili kong katotohanan. Pero kahit ganon, alam kong hindi pa tapos ang lahat. May kailangan pa rin akong gawin, ang gumawa ng huling desisyon. Mananatili ba ako roon habang buhay o babalik ako para tuluyang magpaal? At pumayag siya. Isang hating gabi, muli kaming naglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hawak niya ang kamay ko habang dumadaan kami sa mga punong nagbubukas ng daan. At sa dulo nito, nakita ko ulit ang mundo ng tao. Payapa, tahimik, pero iba na ang tingin ko. Ngayon, alam ko na kung sino ako at kung saan talaga ako nababagay. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng pakiramdam yung muli akong tumapak sa lupa ng mundo ng tao. Parang ang gaan ng hangin. Gabi nang bumalik ako sa bahay ni Lola. Sarado na ang lahat, pero hindi patulog si Lola. Nakaupo siya sa may balkonahe, nakaalalay sa anyang baston at parang alam niyang darating ako. Hindi siya nagulat nung makita niya ako. Tumayo siya agad kahit halata sa katawan niya ang panghihina at nilapitan ako. "Anak," sabi niya, sabay yakap ng mahigpit. "Ang tagal mong nawala, pero ramdam ko, hindi ka naman nawala talaga." Hindi ako agad nakapagsalita. Gusto kong umiyak, gusto kong magsabi ng kung ano-ano, pero wala akong masabi. Umiyak lang ako sa balikat niya na parang bata. Tapos pabulong niyang sinabi sa akin, "Alam ko na, hindi mo na kailangang ipaliwanag." Yung simpleng salitang tinawag ka, yon ang nagpakalma sa puso ko. Kasi totoo, tinawag ako at sinagot ko yon. Sa mga sumunod na araw, pinilit kong bumalik sa dating takbo ng buhay. Naglakad sa palengke, tumulong kay Lola sa pagdidilig, naglaba, nagluto, lahat ng normal na gawain. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maitago ang pagbabago sa akin. Yung mga halaman sa paligid ng bahay, biglang naging luntian kahit hindi na ulan. May mga paru-parong sumusunod sa akin kahit saan ako pumunta. At gabi-gabi, bumabalik ang mga panaginip.
pero hindi na siya mga simpleng imahe o inay. Mira, sabi ng tinig ni Elion sa panaginip, hindi kita hinihila, pero narito lang ako kapag ikaw ay handa na. Hindi kita pipilitin, pero ikaw lang ang may kakayahang tumawid sa parehong mundo. Iba ka. At dahil doon, ikaw rin ang susi ng pagbabago. Isang linggo akong tahimik, nag-iisip, tinitimbang ang lahat. Tapos isang hapon, habang pinupunasan ko ang mesa sa kusina, napatingin ako kay Lola. Nakaupo siya sa silyang kawayan, nagpapahinga. Tapos bigla niyang sinabi, "Alam mo, anak, kung aalis ka muli, huwag mong iisipin na iiwan mo kami. Dahil kahit mawala ka man sa paningin namin, ang alaala mo hindi mawawala sa puso ng taong minahal mo ng totoo." Lola, mahina kong nasabi. Tumango siya. Hindi mo kailangan piliin kung alin ang tama. Piliin mo lang kung alin ang totoo para sa'yo. Kinagabihan, lumakad ako papunta sa gubat. Wala akong dala kundi ang puting bulaklak na unang iniwan sa akin ni Elion. Sa ilalim ng parehong punong sinilungan ko noon, lumuhod ako at nilagay ang bulaklak sa lupa. Elion, pulong ko. Handang-handa na ako. Kung sakaling ito ang huling paglalakbay ko sa mundong ito, gusto kong malaman mong pinili kita. At higit pa ron, pinili ko ang sarili ko. Walang tunog, walang ilaw, pero may katahimikang dumapo sa paligid. Tapos, dahan-dahang bumuka ang lupa kung saan ko inilagay ang bulaklak. Mula roon, may tumubong bagong halaman. Isang bulaklak na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Itim ang katawan ng halaman, pero may mga talulot na parang liwanag na sumasayaw. Tumayo ako, huminga ng malalim at nilakad ang direksyon ng liwanag. Sa bawat hakbang, parang mas gumagaan ang dibdib ko. At sa huling hakbang, nakita ko siya, si Aelion. Nakatayo sa dulo ng daan, nakangiti, parang walang nagbago, parang hindi kami nagkalayo. "Maligayang pagbabalik, Mira," sabi niya. "Ngayon, hindi ka na bisita, isa ka na sa amin. Hindi dahil pinakasalan kita, kundi dahil pinili mo kami at pinili mo ang sarili mong katotohanan." Napaiyak ako sa sinabi niya, kasi sa dami ng beses kong kinwestiyon kung sino ako, na yun lang ako naging buo. Hindi dahil iniwan ko ang mundo ko, kundi dahil nahanap ko kung saan ako pwedeng mamuhay ng totoo. Mula noon, sa luntiang mundo na ako nanirahan, pero lingid sa kaalaman ng iba, hindi ko tuluyang tinalikuran ang mundong iniwan ko. Sa bawat buwan ng pagbabago ng hangin, bumabalik ako saglit sa mundo ng tao. Hindi para manatili, kundi para tumulong, para maging tulay sa mga tulad kong hindi alam kung saan sila nababagay. At bawat balik ko, isang paalala ang dala ko. Minsan, hindi natin kailangan mamili kung saan tayo ipinanganak o kung saan tayo tumira. Minsan, ang tunay na tanong lang ay, saan tayo pinili ng puso nating maging totoo? Simula nung tuluyan na akong bumalik sa luntiang mundo,
iba na ang lahat. Pero sa magandang paraan. Hindi na ako yung Mira na gulong-gulo, na parang naligaw lang sa engkantadong kagubatan. Ngayon, alam ko na kung sino ako. At higit pa ron, alam ko na kung bakit ako narito. Ang una kong ginawa, hindi magpaayos ng palasyo, hindi magpadisensyo ng korona. Ang ginawa ko, humiling ako ng panahon para mas kilalanin pa ang sarili ko. Bilang nilalang ng dalawang mundo. At si Elion, hindi siya nagtanong. Hindi siya nagtulak. Hinayaan niya akong hanapin ang balanse sa sarili kong paraan. Sabi nga niya noon, kapag ang isang bulaklak ay pilit mong pinabukadkad, hindi ito kusang gaganda. Dapat kusa siyang sumibol. Sa loob ng mga sumunod na linggo, nagsimula akong tumira sa gitna ng kakahuyan. Hindi sa palasyo, kundi sa maliit na bahay na gawa sa hibla ng damo at kahoy na humihinga. Oo, humihinga. Kasi ang mga bagay dito, buhay. Ang bahay, sumasabay sa emosyon mo. Kapag malungkot ka, lumalambot ang liwanag sa paligid. Kapag masaya ka, nagsasayaw ang mga alitap-tap sa kisame. Dito ako natutong pakinggan ang paligid. Hindi lang ang mga salita, kundi pati ang katahimikan. Minsan, tumadalaw si Elion. Hindi bilang prinsipe, kundi bilang asawa ko, kaibigan ko. Nagdadala siya ng mga prutas na hindi ko pa naririnig ang pangalan. Minsan, nagkukwento siya tungkol sa mga batas ng kanilang mundo, pero sa simpleng wika lang. Sabi niya, mas madalas daw nagiging mapayapa ang pero hindi lang puro kagandahan ng mundo nila. Napansin ko rin habang lumalalim ang koneksyon ko sa kanilang mundo. May mga pagbabago rin sa tatalan ko. Ang balat ko mas naging sensitive sa liwanag. Tuwing lumalapit ang buwan sa langit, parang may alon na dumadaloy sa mga ugat ko. At mas tumitinti ang kakayahan kong maramdaman ang nararamdaman ng iba. Kahit hindi sila magsalita, alam ko kung masaya sila, kung nasasaktan sila, kung may tinatago sila. Dito ko rin unti-unting naunawaan na hindi lang pala ako basta bisita. Ako na ngayon ang daluyan ng enerhiya ng dalawang mundo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa kanila. Kaya isang araw, habang nakaupo ako sa tabi ng lawa ng salinaw, may nilalang na lumapit sa akin. Isa siyang matanda, halos puro ugat ang balat, at ang buhok niya parang sabi niya sa akin, "Mira, hindi ka lang narito para magmahal at mahalin. Narito ka para maging daan." Doon ko unang narinig itong salitang alapad. Ang ibig sabihin daw ay ang tulay na bumabalot sa dalawang mundo ng sabay. Alapad ka, sabi ng matanda. Hindi mo kailangang maging hari. Hindi mo kailangang mamuno. Pero ang puso mo, kailangang manatiling bukas. Dahil kapag sinarado mo yan, tuluyang mapuputol ang ugnayan ng aming mundo sa mundo ng tao. Napansin ko, mahilig siyang gumawa gamit ang kamay niya. Parang ako, parang mana siya sa akin. Nilapitan ko sila at ngumiti si Amara. Hindi kita inaasahang babalik agad. Sabi niya, hindi ko kinaya. Sagot ko, parang pag umalis ako, naiwan ko yung kaluluwa ko rito. Umupo ako sa tabi ni Alina. Anong ginagawa mo? Puno, sagot niya. Para sa'yo. Kasi isa kang puno, Papa. Matibay, tahimik, pero may lilim.
Hindi ko napigilan ang tawa habang natutunaw ang puso ko. Sa edad niya, ang lalim ng iniisip. Tiningnan ko si Amara at nagkatinginan lang kami. Walang salita, pero may kasunduan. Tahimik na kasunduan na pareho naming nauunawaan. Pagkatapos ng araw na yon, naging parang lihim na tradisyon ang pagkikita namin. Kada ikalawang linggo, bumabalik ako sa kubo. Wala akong sinasabing kahit kanino. Hindi alam ng pamilya ko. Hindi alam ni Noel. Ako lang. Ako lang ang nakakalam kung saan ako pumupunta at kung anong meron doon. Sa bawat pagbisita, mas lalo kong nakilala si Alina. Mahilig siyang magtanong tungkol sa mundo, sa mga tao, sa simpleng bagay na hindi niya naranasan. Ano ang mall, Papa? Ano yung school bus? Ano ang fiesta? At sa bawat tanong, sinasagot ko siya sa abit ng makakaya ko, gamit ang mga salitang hindi siya matatakot sa mundong hindi niya gamay. Pero habang tumatagal, unti-unti ko ring nararamdaman yung pangungulila niya sa mundong hindi niya kilala. Oo, masaya siya sa gubat. Pero minsan, habang nanunood siya sa malayo ng mga batang naglalaro sa dulo ng baryo, natutulala siya. Parang may hinahanap. Isang hapon, habang naglalakad kami sa may bangin na tanaw ang dagat, tinanong niya ako, Papa, pwede ba akong sumubok sa mundo mo? Napatingin ako kay Amara na agad na natigilan. Kita sa mukha niya ang kaba. Hindi madali, sagot niya kay Alina. Hindi lahat ng tao ay tatanggap sa'yo. Pero hindi rin ba nila tatanggapin si Papa dati? Sagot ni Alina. Bakit siya pinili mo pa rin? Napatahimik kami pareho. Ang bata, sa simpleng tanong, nagbukas ng sugat na akala ko ay matagal nang naghilom. Alina, lumuhod ako sa harap niya. Kung darating ang araw na handa ka na, ako mismo ang magdadala sa'yo. Pero sa ngayon, dito ka muna ligtas. Dito ka muna habang hinahanda ko ang mundo para sa'yo. Ngumiti siya. Sige po, basta tuwing babalik ka, kwentuhan mo ako tungkol sa mundo niyo. Mula noon, naging ritual na naming tatlo ang pagkwentuhan ng buhay ko sa labas. Binabahagi ko ang simpleng bagay, kung paano gumagana ang jeep, kung paano gumawa ng ice candy, kung anong amoy ng bagong labang kumot. At sa bawat kwento kita ko sa mata ni Alina, yung pagkamangha, yung sabik, pero yung takot din. Alam niyang hindi siya pwede basta lumabas sa mundo. At alam ko ring pinoprotektahan siya ni Amara sa paraang kayang-kaya lang ng isang inang nag-alay ng lahat. Dumating ang isang araw na magtatapos na sana ang bisita ko. Pero bago ako umalis, nilapitan ako ni Amara. Liam, hihiling ako. Anong hiling? Kung darating ang araw na hindi ko na siya kayang protektahan, ikaw ang bahala sa kanya. Kahit hindi kita pwedeng pakasalan, kahit hindi tayo pwedeng maging mag-asawa, ikaw pa rin ang ama niya. At alam kong ikaw lang ang kayang tumayo para sa kanya sa mundong yon. Hindi ako agad nakasagot. Pero ang puso ko, alam na ang sagot noon pa. Amara, sabi ko, hindi mo kailangang humiling. Kasi kahit hindi mo sabihin, ako na yon, ako ang tatay niya. At kahit saan pa siya mapunta, kahit ilang mundo ang pagdaanan niya, hindi ko siya pababayaan. Ngumiti siya. At doon ko ulit nakita ang dating Amara. Yung Amara na una kong nakita sa ilalim ng punong balete. Payapa, tahimik, ligtas. At sa huling sulyap ko kay Alina, habang nilililok niya ang pangalan kong Papa sa isang kahoy na piraso, alam kong ginawa ko na ang tama, kahit bawal, kahit mali sa mata ng mundo. Tama sa puso naming tatlo. At yon lang ang mahalaga. Minsan,
Habang nakaupo ako sa lumang duyan sa likod ng bahay, iniisip ko kung paano ko sasabihin ang lahat ng ito sa ibang tao. Kung may makikinig pa ba? Kung may maniniwala? Kasi kahit ako, kung babalikan ko yung unang gabi na may narinig akong bulong sa tabing ilog, baka hindi ko rin paniwalaan kung anong klaseng kwento ang susunod. Ngayon, matagal na ang lumipas. Tahimik na ang paligid. Tumanda na ako. Halata na sa tuhod ko kapag malamig ang panahon. Mabagal na akong gumalaw. Hindi na rin ako masyadong nakakakukit gaya dati. Pero sa lahat ng mga bagay na naglaho sa katawan ko, may isang hindi kailanman nawala. Ang alaala namin ni na Amara at Alina. At sa huling pagkakataon, gusto ko itong ikwento. Hindi para maging alamat, hindi para gawing kathang-isip, kundi para isulat ang katotohanang pilit naming itinago sa mundo. Huling beses kong nakita si Alina ay isang araw ng Enero. Malamig ang hangin, mapula ang langit. Walang kakaibang nangyari sa araw na yon, pero may naramdaman akong kakaiba. Parang sinasabi ng dibdib ko na kailangan kong bumalik sa kubo. Hindi ko na pinlano. Naglakad lang ako. Parang dati. Bit-bit ang bag na may konting kinde at isang ukit na ginawa ko. Larawan naming tatlo, magkasamang nakaupo sa ilalim ng balete. Pagdating ko sa kubo, andun sila. Pero sa unang tingin ko pa lang kay Amara, alam ko na may sakit siya. Hindi ko alam kung anong uri. Hindi ko alam kung pisikal o kung iyon ay isang uri ng pagkaupos na dala ng pagiging nilalang na nabubuhay sa mundong hindi niya kinabibilangan. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi siya nagsalita agad. Hinintay lang naming tumahimik ang paligid. Liam, sabi niya, malapit na akong mawala ng oras dito. Tumingin ako sa kanya. Ayaw ko sanang aminin. Pwede pa ba tayong humingi ng tulong sa mundo mo? Umiling siya. Hindi na nila ako sa akin at si Alina hindi nila matatanggap. Hindi na ako sa kanila. Pero hindi rin ako sa mundo mo. Niyakap ko siya ulit. Mas mahigpit. Ayoko siyang pakawalan. Pero alam ko, darating talaga ang sandaling to. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Tanong ko. Kasi kung sinabi ko hindi ka nababalik, hindi mo na kami pipiliin. At gusto kong sa huling mga araw ko, ikaw pa rin ang mafasama ko. Tumulo ang luha niya. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, umiyak ulit si Amara habang nakasandal sa balikat ko. Habang si Alina, nasa labas lang, naghuhuli ng mga paru-paro. Wala pa ring kamalay-malay sa bigat ng pag-uusap namin. Gusto kong makita siyang lumaki. Bulong ni Amara, pero hindi ko na kaya. Kaya ngayon, Liam, panahon na para ikaw na ang tumayong buong ama. Paano? Tanong ko. Paano ko siya ilalabas sa mundong hindi siya tinatanggap? Hindi siya agad sumagot. Pero sa huli, inabot niya sa akin ang isang kahoy na kahon. Sa loob nito, may maliit na batong kulay pilak, makinang pero malamig. Kapag handa ka na, sabi niya, dalhin mo siya sa lugar kung saan unang bumuka ang puso mo para sa akin. Sa punong balete, ilagay mo ang batong yan sa ugat at doon, siya'y muling ipapanganak bilang mortal, bilang bahagi ng mundo niyo. Parang pinipiga ang puso ko habang sinasabi niya yon. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Pero sa puntong yon, alam ko na rin, ito na ang pamamaalam. Kinagabihan, pinatulog muna namin si Alina sa loob ng kubo. Ako't si Amara, naupo sa labas, tahimik. Wala na kaming masyadong sinabi. Ni hindi ko siya tinanong kung saan siya pupunta o kung may susundo ba sa kanya. Basta naghintay lang kami hanggang sa pumikit siya, dahan-dahan, at sa huling hininga niya, wala akong narinig, kundi yung mga salitang at sa gitna ng gabing yon, habang yakap ko pa rin siya kahit malamig na ang katawan niya,
Napatingala ako sa langit. Walang bituin, walang buwan, pero ramdam kong andun siya. Ramdam kong hindi na siya kailanman mawawala. Ilang araw akong nanatili sa kubo. Si Alina, hindi agad naintindihan kung bakit hindi na bumangon ang kanyang ina. Pero sinabi ko sa kanya, natulog na si Mama, pero binilin niya na ikaw na ang mundo ko ngayon. At ilang buwan matapos ang lahat ng iyon, sinunod ko ang bilin ni Amara. Dinala ko si Alina sa punong balete, isang hapon na maalinsangan. Habang natutulog siya sa aking bisig, inilagay ko ang batong pilak sa mismong ugat ng puno. Hindi ako nagdasal. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari. Pero nang imulat niya ang mata niya kinabukasan, alam kong iba na siya. Wala na yung kinang sa mata niya na kagaya ng kay Amara. Hindi na rin siya nagtatagal sa loob ng gubat. Hindi na siya tinatablan ng mga engkanto. Isa na siyang ganap na tao. Ngayon siya'y isang dalagita na. Marunong na siyang magsulat, magbasa, makipaglaro. Hindi ko siya isinama sa syudad. Pinili naming manirahan sa isang tahimik na lugar kung saan pwede siyang maging malaya. Bihira akong magsalita tungkol sa nakaraan. Pero isang araw, siguro kapag handa na siya, ibabahagi ko ang buong kwento. Pero para sa ngayon, ito na muna ang liham ko. Liham para sa anak ko, para kay Alina. Kung sakaling mabasa mo ito, balang araw, gusto kong malaman mo na minahal ka namin ng ina mo sa paraang hindi maitatala sa mga aklat o kwento. Isinugal ka niya sa lahat ng bagay. Iniwan niya ang kanyang mundo. Isinuko ang kanyang kapangyarihan at sa huli, ang sarili niya. Hindi naging madali ang lahat, pero pinili pa rin namin. At ngayon, habang sinusulat ko ito, hawak ko ang kahoy na nililok mo noon. Yung maliit na piraso kung saan nakaukit ang salitang Papa. Naka-frame na siya ngayon. Nasa ibabaw ng lamesa ko. At habang unti-unti akong tinatawag ng katahimikan, alam kong ang pagmamahal namin, kahit bawal, kahit tinanggihan ng dalawang mundo, ay hindi kailanman naging mali. Ito ang lihim kong pamamaalam, pero hindi sa'yo, hindi kay Amara, kundi sa mundo na hindi kailanman handang intindihin ang isang pag-ibig na ganito. Pero kahit anong sabihin nila, alam kong totoo kami. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share at subscribe. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga kwentong ibabahagi ko pa sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Muli ako po si Rain Luna, ang inyong abang lingkod. Hanggang sa muli po, paalam.